Kapag lumabas ang ating tunay na kulay, ano kaya ang lilitaw? Nakakamangha ba? Nakakagulat? O nakakatakot? Noong papalapit na ang araw ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay, inaya ni Jesus ang pinakamalalapit niyang alagad na sina Pedro, Santiago at Juan na umakyat sa isang napakataas na bundok. Doon, habang siya ay nananalangin, biglang nagbago ang kanyang anyo at namalas ang kanyang kaluwalhatian. Sa Ingles, tinatawag natin itong transfiguration o sa Tagalog, pagbabagong anyo ng Panginoon. Gayunpaman, kung tutuusin, wala naman talagang nagbago kay Jesus dito. Ipinakita niya lang kung sino talaga siya, ang kanyang tunay na kulay, ang kanyang totoong anyo. Madalas sa buhay, hindi natin agad pinapakita kung sino talaga tayo. Kapag hindi pa tayo kilala, halimbawa, we tend to put our best foot forward. Normal lang ito at wala namang masama. Paglipas ng panahon, unti-unti din naman tayong magpapakilala at mas magiging natural at totoo. Ang masama lang ay kung lamang na ang ating pagpapakitang tao kaysa sa ating pagpapaka-totoo. At hindi na lang best foot forward kundi peke na ang ating pinapakita. Halimbawa, minsan, magkukunwari tayong marunong kahit hindi naman talaga natin alam. O mayaman kahit magkautang-utang na tayo. O natutuwa sa isang tao kahit galit na galit na tayo. Plastic. Trying hard. So fake. Sooner or later, lilitaw at lilitaw pa rin naman ang totoo. May tatlong mahahalagang P na mahahango natin mula sa halimbawa ni Jesus sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Ang unang P, pagpapaka-totoo. Pagmasdan natin ng mabuti si Jesus sa ebanghelyo. Siya ang kabaliktaran ng pagiging plastic, trying hard at fake. Sa halip na mag-pretend, mag-flex o mag-overcompensate, low-key lang siya. Kahit Diyos siya, hindi niya ito kailangang patunayan o ipangalandakan. Kung pagmamasdan natin si Jesus, napakasimple, ni hindi mo nga maiisip na may espesyal sa Kanya. Subalit sa tagpong ito, pinasilip sa atin ni Jesus ang Kanyang totoong anyo. Hindi upang magpasikat o magyabang, ngunit upang palakasin ang ating loob at makayanan natin ang matitinding pagsubok na parating sa ating buhay. Being true to yourself does not mean trying too hard to prove yourself to others. Ang mahalaga, alam natin kung sino tayo at secure at confident tayo sa pagmamahal ng Diyos. Ikalawang P, panalangin. Malinaw na isinasalaysay sa atin ni San Lucas na namalas ang totoong anyo ng Panginoon habang siya ay nananalangin. Sa mapagmahal na presensya ng Ama sa panalangin, matutuklasan natin kung sino talaga tayo. Alam ng Diyos ang lahat sa atin at tanggap at mahal niya tayo. Hindi natin kailangang magkunwari o magpanggap sa Diyos. Sa pagtanggap at pagmamahal ng Ama, matututunan nating tanggapin at mahalin ang ating sarili sa kabila ng ating lahat ng self-doubt, lack of confidence at insecurity. Kaya mabuting bumabad sa panalangin.
Hayaan nating yakapin tayo ng Diyos at ipadama kung gaano niya tayo kamahal. When we allow ourselves to be embraced by God, we also allow Him to transform us, to transfigure us. Ikatlong P, pagkakaibigan. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pinakatotoong sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa kanyang pinakamatatalik na kaibigan, sina Pedro, Santiago at Juan. Sa pagharap niya sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay, dinamayan siya ng dalawa sa pinakamalalapit na taong kaibigan ng Diyos, sina Moises at Elias. Napakalaking biyaya ang magkaroon ng malalapit at mabubuting kaibigan. Tuwing kasama mo sila, hindi mo kailangang magkunwari o magpanggap. Tanggap ka nila at mahal kahit sino ka pa. At kung may kailangan ka namang baguhin sa iyong sarili, sila na mismo ang unang-unang magsasabi nito. Tutulungan ka nilang magpakatotoo at maging totoo. Hindi magtatapos sa tuktok ng bundok na ito ang kwento, ngunit magpapatuloy tungo sa tuktok ng isa pang bundok. Doon masasaksihan natin ang muling pagpapamalas ng pinakatunay na sarili ng Panginoon. Doon sa krus, ipapakita niya hindi ang kaluwalhatian ng kanyang pagkadiyos, kundi ang kadakilaan ng kanyang pagmamahal. Ito ang sukdulan ng pagpapakatotoo ni Jesus. Doon, sa kanyang mapait na panaghoy sa Ama na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? Masasaksihan natin ang pinakataos-pusong panalangin. Doon, kung kailan binigo siya at pinabayaan na siya ng lahat ng kanyang kaibigan, ipapamalas niya kung paano maging isang kaibigan na tunay at tapat hanggang sa wakas. Mga kapatid, sa panahong ito ng Kwaresma, samahan natin si Jesus sa pag-akyat niya sa bundok at hilingin natin ang biyayang masamahan siya, matularan siya sa kanyang pagpapakatotoo, panalangin at pagmamahal. Amen.